Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung biglang mawala ang hangin sa mundo, kahit isang oras lang? Isang tanong na tila kinuha mula sa isang science fiction na pelikula. Ngunit sa likod ng kakaibang tanong na ito ay mga posibleng kasagutan na nakabatay sa agam. Ang hangin, na madalas nating hindi napapansin, ay ang bumubuhay sa ating lahat. Ito ang kumot na nagpoprotekta sa atin mula sa kalawakan, ang presyon na humahawak sa ating mundo, at siyempre, ang hininga na nagbibigay buhay sa bawat nilalang. Sa video na ito, samahan ninyo akong tuklasin ang isang hypothetical scenario, isang paglalakbay sa isang mundong biglang inalalisa ng isa sa pinakamahalaga nitong elemento. Ating susuriin, hakbang-hakbang, ang mga nakakakagimbal na epekto nito, mula sa pinakamaliit na organismo hanggang sa pinakamatatayog na istruktura na gawa ng tao. Ito ay isang pag-isip lamang, isang ehersisyo sa imahinasyon, ngunit magsisilbi itong paalala kung gaano kahalaga ang hangin na ating nilalanghap araw-araw. Kaya't huminga ng malalim, habang kayapa natin, at ihanda ang inyong sarili sa isang kwentong magbubukas ng ating mga mata sa kahalagahan ng ating atmosfera. Ating alamin kung ano nga ba ang magiging itsura ng daigdig kung sa loob ng 60 minuto, ito ay magiging isang mundong walang hangin. Tara na! At ating simulan ang paglalakbay na ito. Sa unang segundo pa lang na mawala ang hangin, ang pinakaagarang epekto ay mararamdaman ng lahat ng nilalang na nangangailangan nito para mabuhay. Tayong mga tao, ang mga hayop sa lupa, sa himpapawid, at maging sa katubigan, lahat ay sabay-sabay na hanap ng hininga, ngunit wala nang mahahanap. Ang oxygen, na bumubuo sa halos 21% ng ating hangin, ay biglang maglalaho. Ang ating mga baga ay magpupumilit na huminga, ngunit tanging vacuum na lang ang papasok. Ang pakiramdam ay parang nalulunod, pero sa tuyong lupa. Ang gulat at pagkasindak ay mangingibabaw sa buong mundo, habang ang bawat isa ay hanap ng kasagutan sa biglaang pagwawa ng hininga. Ang katawan ng tao ay kayang tumagal ng ilang minuto lamang ng walang oxygen. Ang utak, na siyang pinakakonsumidor ng oxygen sa ating katawan, ay unang-unang maaapektuhan. Sa loob lamang ng ilang sandali, magsisimula na ang pagkawala ng malay. Ang mga ibon ay biglang babagsak mula sa himpapawid, hindi lang dahil wala na silang hininga, kundi dahil wala na ring hangin na susuporta sa kanilang paglipad. Ang mga isda ay lulutang sa ibabaw ng tubig, na naghahanap din ng dissolved oxygen na mabilis ding mawawala. Ito ang magiging simula ng isang malawakang trahedya, isang tahip na katapusan para sa lahat ng nangangailangan ng hininga. Kasabay ng pagkawala ng ating hininga ay ang pagbabago sa isa pang fundamental na aspeto ng ating mundo, ang presyon ng hangin. Ang atmosfera ay nagbibigay ng constant pressure sa lahat ng bagay sa Earth, kabilang na sa ating mga katawan. Kapag bigla itong nawala, ang internal pressure sa loob ng ating mga tainga ay biglang lalaki kumpara sa labas. Ang resulta, ang ating mga eardrum, ang manipis na membranong responsible sa ating pandinig, ay biglaang puputok. Isang matinding sakit ang mararamdaman na susundan ng agarang pagkabingi. Ang mundo ay biglang tatahimik, hindi dahil wala nang gumagawa ng ingay, kundi dahil wala nang kakayahang makarinig. Ang tunog mismo ay nangangailangan ng isang medium, tulad ng hangin, para maglakbay. Kung walang hangin, wala ring sound waves. Ang sigaw ng isang tao ay hindi maririnig kahit nakatabi mo pa siya. Ang ugong ng mga sasakyan, ang huni ng mga ibon, ang alon ng dagat, lahat ng ito ay maglalaho sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mundo ay magiging parang isang silent film, kung saan ang mga kaganapan ay nagpapatuloy ng walang anumang kaakibat na tunog. Ang biglaang pagkawala ng pandinig at ang absolutong katahimikan ay magdaragdag sa gulat at kalituhan ng lahat, na lalong magpapalala sa isang sitwasyong napakatindi na. Ang epekto ng nawawalang air pressure ay hindi lamang sa ating mga tainga. Ito rin ay may malaking epekto sa pinakamalawak na bahagi ng ating planeta, ang tubig. Ang presyon ng hangin ang siyang pumipigil sa tubig na basta-basta mag-evaporate o kumulo sa normal na temperatura. Kapag nawala ang presyong ito, ang boiling point ng tubig ay biglang bababa. Ang ibig sabihin nito, ang tubig sa ibabaw ng mga karagatan, ilog, at lawa ay magsisimulang kumulo at mag-evaporate ng mabilis, kahit na malamig pa ang temperatura. Isang makapal na ulap ng water vapor ang bubuo sa ibabaw ng mga anyong tubig. Isipin na lang ang itsura ng mga dagat at lawa na tila isang higanteng kalderong kumukulo.
Ang mabilis na evaporation na ito ay lilikha ng napakakapal na fog o singaw sa buong mundo. Bagamat ang tubig sa ilalim ay mananatiling likido pansamantala, ang ibabaw na bahagi ay magiging isang magulong tanawin ng singaw at bula. Ang mga lamang dagat na nabubuhay malapit sa ibabaw ay maluluto ng buhay. Ang prosesong ito ay magpapatuloy sa loob ng isang oras na magreresulta sa pagbaba ng level ng tubig sa buong mundo at pagbabago sa klima kapag bumalik na ang hangin. Ang ating atmosfera ay hindi lang nagbibigay ng hangin at presyon, ito rin ang ating pangunahing kalasag. Sa loob nito ay ang ozone layer, isang manipis na bahagi ng stratosphere na sumasala sa mapanganib na ultraviolet o UV radiation mula sa araw. Ang hangin mismo, ang mga molekula ng nitrogen, oxygen at iba pa, ay bahagi ng estrukturang ito. Kapag nawala ang hangin, kasama nitong maglalaho ang ozone layer. Walang anumang proteksyon, ang ibabaw ng Earth ay direktang malalalantad sa buong tindi ng solar radiation. Ang sinag ng araw na karaniwang nagbigay buhay ay biglang magiging isang sandata ng pagkawasak. Lahat ng nasa labas, tao man o hayop na hindi pa nawawala ng buhay, ay agad na makararanas ng matinding sunburn sa loob lamang ng ilang segundo. Ang UV radiation ay sisirain ang mga cells sa ating balat at maging ang ating DNA. Ang mga halaman ay malalanta at masusunog. Ang mga materyales tulad ng plastic at pintura ay mabilis na masisira at kukupas. Ang mundo ay maliligo sa isang hindi nakikitang panganib na masusunog sa lahat ng bagay na mahawakan nito. Ito ay isang paalala na ang ating kalangitan ay hindi lamang isang blankong espasyo, kundi isang komplikadong sistema ng proteksyon. Isang bagay na hindi natin madalas naiisip ay ang papel ng hangin sa integridad ng mga istrukturang ating itinayo. Ang hangin ay may bigat at presyon na ipinapataw nito sa lahat ng direksyon. Ang mga gusali, tulay, at iba pang infrastruktura ay idinisenyo at itinayo na isinasaalang-alang ang presyong ito. Ang hangin sa loob ng isang gusali ay nagbibigay ng panlabas na puwersa na tumutulong na balansehin ang bigat ng istruktura. Kapag ang hangin sa labas ay biglang nawala, ang hangin na nakakulong sa loob ng mga gusali ay biglang mag-i-expand at magtutulak palabas. Ang epekto nito ay parang isang pagsabog mula sa loob. Ang mga bintana ay unang-unang sasabog palabas. Ang mga pader at bubong na gawa sa konkreto, bakal at salamin ay makararanas ng matinding stress na hindi nila kinaya. Dahil ang oxygen ay isang mahalagang sangkap sa konkreto, sa anyo ng mga oxides, ang chemical na komposisyon nito ay maaring maapektuhan na lalong magpapahina sa istruktura. Ang mga matatayog na gusali, na dating simbolo ng ating sibilisasyon, ay maaring gumuho na parang mga kastilyong buhangin. Ang tanawin sa mga siyudad ay magiging isang larawan ng pagkawasak, hindi dahil sa lindol o bomba, kundi dahil lamang sa pagkawala ng hangin. Matapos ang isang oras ng kaguluhan, kung biglang bumalik ang hangin, ang mundo ay hindi na babalik sa dati. Ang biglaang pagbalik ng air pressure ay lilikha ng isang napakalakas na sonic boom sa buong planeta na posibleng magdulot ng mas marami pang pinsala. Ang mga karagatan ay magiging mas mababaw, ang mga siyudad ay magiging mga guho, at ang buhay, kung mayroon mang makaligtas sa ilalim ng lupa o tubig, ay haharap sa isang mundong lubhang nagbago. Ang ating pinag-usapan ay isang paglalakbay sa imahinasyon, isang senaryong nakakatakot isipin, ngunit nagbibigay sa atin ng malalim na aral. Ipinapakita nito na ang hangin, na libre nating natatamasa at madalas ay binabalewala, ay ang pundasyon ng ating pag-iral. Bawat hininga ay isang regalo, bawat gusaling nakatayo, bawat tunog na ating naririnig, at bawat araw na tayo'y protektado mula sa araw ay utang natin sa kumot ng hanging bumabalot sa ating planeta. Ang ating simpleng pag-iral ay nakasalalay sa isang maselang balanse ng kalikasan na dapat nating pangalagaan at respetuhin. Buti na lang, hindi ito mangyayari sa totoong buhay, kaya ingatan natin ang ating kalikasan. Mula sa pagpapanatiling malinis ng hangin hanggang sa pagprotekta sa ating mga kagubatan na siyang gumagawa nito, lahat tayo ay may papel na ginagampanan. Dahil sa huli, ang pag-aalaga sa ating mundo ay pag-aalaga rin sa ating sariling hininga. Ito ang Glenn's Project, at sana'y may natutunan kayo sa ating kwentuhan ngayon.